Dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, may ilang residente na kahit magastusan ay bumibili na lang ng tubig sa mga water refilling station. May isang nagtitinda ng timba naman na nasita dahil nananaga na raw sa presyo. Nakatutok si JP Soriano. Kabibili lang ni Dennis ng distilled water sa isang water refilling station sa Mandaluyong nang abutan naming ibinubuhos niya ito sa timba sa kanilang banyo. Pinapaligo pag banlaw na, kasama na inom dun. Pero anong feeling niyo pag distilled water pinanglinis niyo? Siyempre, mas masarap. Habang walang tubig, sa mga refilling station na lang sila umaasa ng pang-inom at panligo. Idinadaan na lang ni Dennis sa biro ang pagkaaburido niya sa sitwasyon. Lalo't magastos ito. Nasa 30 pesos kada lalagyan ang ginagastos niya para lang may ipanligo. Sa monitoring ng isang consumer group, may ilang water refilling stations daw ang nagtaas na ng presyo. Ang prevailing price naman yan, yung mga bote, 25 to 30 pesos. Depende kung pick up o deliver. Anything above that, kung pumapalo na yan ng 40, 50, 60, sa Mandaluyong na may 90 pa. Ano yun na nila? Sutuin na nila. Kasi profiteering na ang tawag doon. Ang mga water refilling station sa pinuntahan ng GMA News sa Mandaluyong at Quezon City, hindi naman nagtaas ng singil ng tubig. Nasa 30 piso pa rin kada container ang bentahan. Hindi ko minunod. Kawawa naman sila, sir. Ang water refilling station na ito, inabutan naming maagang nagsara. Sobrang hina na kasi ng lumalabas na tubig sa kanilang gripo. Tumaas daw ng 80% ang nadagdag sa demand ng tubig ng kanilang kliyente. Marami rin daw ang sobra-sobrang umorder ng tubig para makasiguro, pero di raw nila pinagbibigyan. No. We will not allow. Kasi gusto ko balance lang, patas lang lahat. Nag-ikot naman ang Department of Trade and Industry sa ilang pamilihan sa Mandaluyong City para tiyak hindi sobra-sobra ang sinisingil ng mga nagtitinda ng timba. Nasita ang isang retailer na nagbebenta ng timba sa halagang 220 pesos mula sa dating 175 pesos. Sa ilalim daw ng Price Act, hanggang 10% lang ang pinapayagang adjustment sa presyo para sa mga produktong hindi sakop ng basic necessities. Inisyuhan ng notice of violation ang lumabag na retailer at binigyan ng 2 araw para ipaliwanag ang pagtaas ng presyo. Pag lumampas doon, profiteering na. Pumunta sila sa supermarket, advice natin sa supermarket or meron rin namang mga tindahan na hindi gumagalaw ang presyo. So doon sila pumunta. JP Soriano, nakatutok 24 oras.